Hi students! Ito naman ang part 2 ng ating operations on functions. Na ngayon, sa part 2, ang ating focus ay multiplication and division. Ito po ay pang week 3 lesson para sa general mathematics ayon sa MELC. Definition. Let f and g be functions. Number 1. Their product, denoted by f times g, is the function denoted by f times g of x is equal to f of x times g of x. And for the quotient denoted by f over g is the function denoted by f over g of x is equal to f of x over g of x, excluding the values of x where g of x is equal to 0. Bakit g of x is equal to 0? Dahil sa ating rational expressions o like sa fraction, bawal maging 0 ang denominator. Okay, so magkaroon tayo ng example para sa multiplication. Given the function f of x is equal to x minus 1, g of x is equal to 3x plus 4, h of x is equal to 3x squared plus x minus 4. Determine f times g of x. So, to get the f times g of x, according to the definition, it's equal to f of x times g of x. So, i-multiply natin yung dalawang function, function f and function g. Ano ba yung given function f? It is x minus 1. Tapos, imbis na dot for multiplication, pwede natin gamitin ay parenthesis. Tapos, ang g of x naman natin ay 3x plus 4. Okay. Ayan. So, i-multiply na natin. Ito ay binomial. Ito rin ay binomial. Paano nga ba ulit mag-multiply ng binomial by binomial? Meron tayong tinatawag na FOIL method. First, outer, inner, and last. First times first. Tapos, outer naman po yung parehas nasa extremes, no? Nasa dulo. Tapos, inner, yung means, or nasa gitna. And then, last, yung parehas nasa dulo. So, let's multiply. X times 3x is 3x squared. Okay. Tapos, outer tayo, x times 4. X times 4 is 4x. Positive 4x. And then, inner tayo, itong dalawa. So, negative 1 times positive 3. Negative 1 times positive 3 is negative 1 times positive 3x is negative 3x. And then last, negative 1 times 4. Negative 1 times 4 is equal to negative 4. Ayan. Tapos, combine like terms. Ang like terms lang naman na meron dyan ay yung 4x at saka yung negative 3x. So, sila lang mako-combine natin. So, copy lang natin yung 3x squared. And then, positive 4x plus negative 3x is equal to 1x. So, pwede hindi na isulat yung 1. Kasi, automatic naman na pag x lang, meron dyang numerical coefficient na 1. And then, yung natira na constant term ay negative 4. That's it. Therefore, f times g of x is equal to 3x squared plus x minus 4. Next, subukan naman nating mag-divide. So, determine h over g of x. So, applying from the definition, h over g or h divided by g of x is equal to h of x over or divided by g of x. Substitute natin. Ano ba yung h of x? It is 3x squared plus x minus 4. Sunod. Sa ibaba, yung g of x. Ano ba yung g of x? 3x plus 4.
Ayan. So, meron tayo ngayon rational expression dito. Isi-simplify na lang natin to. Paano natin to masisimplify? I-factor natin yung pwedeng nating ma-factor. Alin ba dito ang pwedeng ma-factor? Yung nasa taas ba o yung nasa baba? So, syempre, ang ma-factor natin dyan ay yung trinomial. No? So, i-factor natin yung trinomial. So, mag-drawing ako dito ng dalawang parentheses para sa factor ng trinomial na yan. And then, let's try to factor it out. So, the first term is 3x squared. Ano ba ang factor ni 3x squared? Si 3, ang factor lang niyan, 3 times 1 or 1 times 3, no? Si x squared naman, x times x. So, sabihin na natin dito yung 3, dito naman yung 1x. Yan. So, 3x times x is 3x squared. Next, factor naman ni negative 4. Ano ba yung factor ni negative 4? Maaring 1 times 4, o kaya 2 times 2, o kaya 4 times 1. No? Pero negative yan. So, ibig sabihin, magkaibang sign. Isang negative, isang positive. Pwede magkapalitan. Kasi positive times negative is equal to negative. Okay. Ngayon, alam natin na isa dito positive, isa dito negative. Okay po. Pero, i-consider natin yung nasa middle term. Positive yan. So, dapat, pag kinombine yung extremes, o yung una dito at yung dulo dito, minultiply, at yung means, o yung dalawang nasa gitna, dapat ang mas malaki positive. No? Kasi isang ang positive, isang negative. Dapat mas malaki dyan positive. Kasi ang resulta, positive. Okay? So, ano kaya ang pwede nating ilagay mula rito sa mga factors ni 4? Tandaan, isang positive, isang negative. Okay? So, halimbawa, try natin yung 2. So, halimbawa, positive dito, dito naman negative 2. 2 times negative 2 is negative 4. Ngayon, yung extremes, negative 2 times 3x is negative 6x. Yung means naman, 2, positive 2 times x is 2x. Ayan. Pag inad mo yung dalawang yan, positive 2x tsaka negative 6x, kapag kinumbine, the answer is negative 4x. Pero hindi ito ang ating hinahanap. Ang kailangan nating mapalabas ay positive 1x. Okay? So, ano kaya ang pwede nating gamitin dyan? Saan kaya dapat nating ilagay si positive, saan si negative, at anong factor ni 4 ang dapat na ilagay? Okay. So, dahil mali yung naging resulta nito, buburahin na natin yan. Okay. So, ano nga ba? Try natin ang 4 and 1. Kung dito ko ilalagay si 4, at i-multiply yung extremes 3 times 4, 12 na yon. Napakalaki na ng 12. Tandaan, ang kailangan natin 1 lang. No? So, malamang sa malamang hindi dyan si 4, kundi sa kabila. At wala namang ibang partner si 4, kundi 1. Para 4 times 1 is equal to 4. Okay. Ngayon, dahil negative yan, isang positive, isang negative. Okay? Pero, dahil ang kailangan natin na resulta ay positive, yung mas malaki na magiging product between means and extreme, dapat positive. So, kung ito minultiply natin 1 times 3x, 3x yun. 4 times x, 4x yun. So, sino mas malaki? Si 4x ba o si 3x? Si 4x. Kaya dapat, nandito sa kanya yung positive sign. Para positive, 4x. Tapos, dito naman yung negative. Bakit nga ba ulit kailangan magkaiba yung sign? Kasi nga, yung last term ng trinomial ay negative. Kaya, positive times negative is equal to negative. Okay, check na natin. 3x times x, 3x squared. Tama. 4 times negative 1, negative 4. Tama. Okay, yung middle term naman. 3x times negative 1 is negative
3x. Yung nasa gitna naman, o means, positive 4 times x, positive 4x. At pag inab natin yan, 4x plus negative 3x, the answer is positive 1x. At yun yung nasa gitna, positive 1x. So, therefore, tama ang ating pagkaka-factor. Yan. Yung taas lang yung pinactor natin, di ba? So, yung nasa baba, na 3x plus 4, kukopyahin lang din natin dyan. Anong napansin nyo ngayon sa ating rational expression? Parehas yung 3x plus 4 sa numerator at 3x plus 4 sa denominator. So, pag dinivide mo yan, it will be equal to 1. Kaya, pwede na natin silang i-cancel. At ang matitira ay x minus 1 over 1. Pero, yung 1 sa ilalim, kahit hindi na natin ilagay, no? Dahil we know that 5 over 1 can be simplified into 5. So, ganun din dito, the simplest form is x minus 1. Therefore, the final answer, h over g of x is equal to x minus 1. Next, same given, determine f times g times negative 2. So, f times g of negative 2 is equal to f of negative 2 times g of negative 2. Ayan. So, tingin ko, mas magiging madali kung kunin na lang natin agad mismo yung f of negative 2 tsaka g of negative 2. Lalo na kapag kayo ay medyo nalilito kapag may mga variables. Kasi, pag in-evaluate agad natin yung f of negative 2, mawawala na yung mga variables, no? Kasi magiging numerical na lahat. So, ano ba yung function f? Yung function f ay x minus 1. Okay? Yan. Tapos, ano yung function g? Yung function g ay 3x plus 4. Ayan. So, dahil kukunin na natin agad yung f of negative 2, papalitan na agad natin yung x ng negative 2. So, magiging negative 2 minus 1. Yan. Ganon din dito, yung x papalitan natin ng negative 2. So, 3 times negative 2 plus 4. Yan. Evaluate. Negative 2 minus 1 is negative 3. Then, 3 times negative 2 is negative 6 plus 4. Ayan. Tapos, negative 3. Dito naman, negative 6 plus 4 is negative 2. And then lastly, multiply. Negative 3 times negative 2 is positive 6. Therefore, f times g of negative 2 is equal to 6. Next, same given. This time, determine h divided by g of negative 2. So, h over g of negative 2 is equal to h of negative 2 over g of negative 2. Ayan. So, una, kopyahin natin yung function h, which is 3x squared plus x minus 4. Sunod, kopyahin natin naman sa ibaba yung function g, which is 3x plus 4. Then, i-substitute na natin sa mga x yung given value na negative 2. So, lahat ng x, mapapalitan ng negative 2. So, 3, negative 2 squared plus another negative 2 minus 4 over, sa baba naman, 3, negative 2 plus 4. Ayan. So, evaluate natin ngayon. 3, teka. Yan. So,
evaluate natin, 3. Ito lang muna sagutan natin. Ano ang negative 2 squared? Negative 2 squared means negative 2 times negative 2, which is positive 4. Okay. Then, plus negative 2. So, pwede na nating tanggalin yung plus na yon. Pwede na nating idiretso yung negative 2. Minus 4. Hindi po yan multiplication ha, dahil may parenthesis. Kaya lang nilagay yung parenthesis kasi para hindi magtabi yung plus tsaka minus. Pero, dahil tatanggalin na yung parenthesis, pwede na nating tanggalin yung plus. Okay? Then, sa baba naman, eto, multiplication talaga to. 3 times negative 2 is negative 6. And then, copy plus 4. Okay, anong next? Next, pwede natin i-multiply si 3 and 4. 3 times 4 is 12, minus 2, minus 4, over negative 6 plus 4. Okay, so lastly, ayan, isa na lang. What is 12 minus 2 minus 4? It is equal to 6. Sa baba naman, what is negative 6 plus 4? It is equal to negative 2. Okay. And lastly, let's divide this. 6 divided by negative 2 is negative 3. There. Therefore, the final answer is negative 3. Therefore, sulat natin. H over G of negative 2 is equal to negative 3. That is our final answer. Ayun po ang ating multiplication and division of function. Thank you. Please do like and subscribe. Bye!